sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study brought to you by Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. Kamusta po mga kapatid? Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa palagian, magkakalob sa atin ng kalayaan na makarinig mula sa Kanya. No, ha? So before anything else, tayo po muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O kataas-taasang Diyos Ama sa langit, Diyos naming dakila at mapagmahal, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa kataas-taasan mong trono. Wala kang katulad, Ama. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan lahat ng mabubuting bagay. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka sa gabing ito, Panginoon. At Ama, tinataas namin sa iyo ang gawain ito, ang Bible study, Lord. Kayo po ang kumilos. Send forth thy Holy Spirit and empower each and every one of us, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo. Mula sa magpapaawit, sa music ministry, at sa magbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Lord, again, we acknowledge our nothingness. For without you, we are all nothing. May your name be glorified tonight. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na nag-tune in, Panginoon, at yung iba pang mga kapatid na may mga balakid. Lord, kayo po ang mag-aayos upang sila may makapakinig ng iyong mabuting balita. Thank you, Father God, and we give you the highest praise, glory, and honor
In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga announcement po, mga kapatid. This August 24, magkakaroon po tayo ng anniversary, comfy anniversary ng Baguio Outreach po. Yan, sa August 24, 2024. At gaganapin po to sa City Lights Hotel at lahat po ay imbitado. Everyone is invited. Can come. Meron lang po tayong share. Yan. Full payment is needed upon reservation. You may coordinate with Sister Fritz Lailo. For details, kindly check our FB page. Nakapin po doon yung inyong post. Okay? And family affair. Yan. Mga kapatid, bagamat sa tingin natin malayo pa dahil October, pag-ipunan na po natin para tayo ay wala nang iisipin pa pagdating ng malapit na. Konti na lang ilalagyan. Ay gaganapin sa October 26, 2024 at SM South Mall Event Center. Yan. Kaya, let's prepare ourselves bago. At gaganapin din doon yung ating album launching. Matagal na tating hindi na i-launch yung ating mga original song. Sobrang dami na po. Pinagpala tayo ng Diyos ng mga bagong awitin. At doon, mapapakinggan po natin. Yan. And of course, hindi natin kakalimutan ang mga special day. July 17, 2024. Happy birthday, Sister Natalia Vito. Yan. Brother Matt Borja. Brother Apollo Villavicencio. Yan. Sister Ruth and Case Sebastian. Sister Fe Marbid. Sister Maita Roldan. And Brother Hiner Riosa. Happy birthday, brother. And sisters, enjoy your day. Yes, happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na natin ating mga kasama sa bahay para sama-sama tayong magpuri, dakilain, luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. So let's welcome the praise and worship team. Ayan. Good evening po mga kapatid at welcome po sa ating weekly Bible study. Tumayo na po tayo at samahan niyo po kaming sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon at binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang makapag-aral, makapagpuri at makapagpasalamat sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Katapatan mo ay walang hanggan. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Katandaan natin, anuman ang dumating sa ating buhay, ang lahat ng ito ay makakayanan natin sapagkat si Kristo ang magbibigay ng lakas sa atin. Awitin natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob ni Kristo. Ang lahat ng ito
magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Hallelujah. Magtitiwala at maniniwala kami sa iyong mga pangako. Tunay na mga salita mo, Panginoon, ay ang aming aasahan sa aming buhay. Kaya kami po ngayon ay mag-aalay ng awitin para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay namin taglay ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We aawit sa iyo, O Panginoon. May gandang pag
Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Hallelujah. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo
Yes, glory, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Napakasarap magpuri sa ating Ama sa langit. Amen. So, tonight, tayo po ay nasa series pa rin po ng Epistles to the Hebrew by Paul. At ito po yung last part of chapter 9 na tatalakayin naman po sa gabing ito ng walang iba kundi ang ating the pastor's wife, our sister Remy Cabral. Let's welcome our sister. Magandang gabi po sa ating Panginoon at sa ating mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay at naka-tune in na para po sa ating Bible study. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Diyos Ama sa langit, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Tunay ang pag-ibig mo sa aming lahat. Salamat, Panginoong Hesukristo, sa iyong kamatayan sapagkat dahil sa iyong sakripisyo, kami ay nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tunay kang dakila, ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Kaya ikaw ay pinupuri namin at pinasasalamatan. At ngayon, sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita, mangusap ka, Panginoon. Kaming lahat ay nakikinig, naghihintay ng instructions mo para isang mabuti at makapangyarihang buhay na nakaugnay sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng mga answered prayers namin. At pero marami pa kaming pinagdarasal, Panginoon At alam namin ang lahat ng ito ay aming matatanggap sapagkat naririyan ka ang presensya mo ay sumasa amin at ang nais mo ay ang kabutihan naming lahat. Purihin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Muli po sa pag-aaral natin dito sa ating Bible study. Pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa Hebrews 9. Tatalakayin naman natin ngayon yung verses 23 to 28. At ang titulo nga nito ay binigyan natin ng The Perfect Sacrifice ng ating Panginoong Hesukristo. So I will read starting with verse 23. Hebrews 9, starting with verse 23. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit, mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo, minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan. Subalit, minsan lang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao, saan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Purihin ng Diyos sa banal na pagbasa ng Kanyang mga salita. Makikita mo natin mga kapatid na dito sa Hebreyo ay pinakita ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo kaysa sa mga propeta, sa mga anghel, kay Moises, kay Aaron, at sa pagkakaserdoting Levita. Nalaman pa natin na si Kristo ay dumating bilang tagapamagitan ng isang mabuting tipan na higit na nakahihigit sa lumang tipan. Ang parehong tipan ay may isang pare, may isang santuaryo at isang banal na sakripisyong paglilingkod. No, si Kristo, ang dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating. Ang kanyang sakripisyo ay ang kanyang sarili at iniharap sa langit, sa harap ng mismong presensya ng Diyos, hindi sa isang makalupang kopya at anino ng langit.
Nakita natin na ang lahat ng ito ay nagsisilbi ng isang mas malaking mensahe para sa ating lahat. At iyon ay dapat tayo ay magkaroon ng isang matyagang pananampalataya kay Jesus upang maligtas mula sa ating mga kasalanan. At tayo ay magsaya sa ating buhay na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kung wala si Jesus, walang pananampalataya sa Kanya, kaligtasan. Kaya si Jesus ang mabuti at perfectong saserdote. Ang kanyang pagkakasaserdote at sakripisyo ay malawakang tinatalakay sa aklat ng Hebreo. Kaya inaanyayahan po namin kayo mga kapatid, basahin ninyo po ang buong aklat ng napakayaman at napakamarami nating matututunan tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Itong mga mananampalataya, alam nyo ay nagbabalak sila, natutokso sila na talikuran yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, itong mga bros. Ngunit ang kailangan lamang nila makita ay ang pagiging mataas na saserdote ni Kristo, being the great high priest. At ang kanyang ginawa ay a perfect sacrifice. At ginawa ni Kristo ang hindi kayang gawin ng mga pare noong unang panahon. Kaya tayo po ay naniniwala and we have the confidence na yung ating mga kasalanan ay settled na on the cross. Yung sakripisyo na ginanap o ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo ang siya pong naging daan para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, under the Levitical system, yung mga dugo ng animal will only cover the sin, never to remove it. Kaya lang, sa pag-aaral natin ng Hebrews 9, makikita natin superiority of our Lord Jesus Christ in the new covenant ministry. Makikita natin yan. Kaya napakaganda, alam nyo, pag binasa mo yung Hebrews, ay ganito pala ito. There's so many revelations. At hingin natin ang pangunawa at yung mga revelation ng Panginoon at maunawaan natin ang itinuturo sa atin ng Hebrews 9. Now, let's start with verse 23, pag-aralan natin. Ang mga bagay sa sambahayang iyo ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangan linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit, higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. So therefore, it was necessary for the copies of the things in heaven to be cleansed with these. But the heavenly things themselves with better sacrifice. Ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? Bagong tipan ay ginawa sa makalangit at mas mahal na tabernacle. Nangangailangan ito ng isang mas malaking sakripisyo mga kapatid. At ang walang hanggang pagtupos ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kasalanan ay higit na dakila kaysa sa mga sakripisyong naganap sa lumang tipan. Ang paglilinis ng makalupang santuaryo ay kakaiba sa paglilinis ng sa langit. Kailangan na ang mga makalangit na mga bagay ay linisin ng mas mainam na hain kaysa sa mga ito. Ibig sabihin ay mas mabuti kaysa sa mga hayop na ginagamit sa makalumang tabernacle ang hain. Yung salitang copy, yung kopya, ay tumutukoy sa makalupang tabernacle na kasama ang lahat ng kagamitan at ministry nito. Ang makalupang tabernacle ay isa lamang, copy at anino, sa Hebrews 8 verse 5, ng espiritual na banal na mga katotohanan sa langit. Basahin natin yung Hebrews 8 verse 5. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit. So makita natin, copy lang yun. Ang tanging sakripisyo na makapaglilinis sa langit ay ang mensanang sakripisyo ni Hesukristo, ang perpektong anak ng Diyos sa krus. Si Jesus ay hindi nag-alay ng maraming hain. Ang kanyang sakripisyo ay sapat na at mabisa upang tuparin at alisin ang lahat ng mga paghahain ng hayop sa sistemang Levitica. At ang mga scriptures ay nagbigay ng mga dahilan kung bakit ganito. Unang-una, si Satan kasi meron siyang access sa heaven.
before and after his rebellion against God. And nung si Satan ay nagkasala, he defiled his own sanctuary in heaven. Kaya Ezekiel 28 verse 18, kaya yung heaven has to be purified because of his presence. Isaiah 14 verses 12 to 14, kaya Ezekiel 28. So basahin po natin yan starting with 11 up to 19 na. Tuloy ninyo. Job 1 verse 1, verse 6, Job 1 verse 6. Dumating ang araw na ang anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Ni Yahweh si Satanas, ano ba't pinagkakabalahan mo ngayon? Papabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. So, dito sa Revelation 12, 9 to 10. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampo. So, nakita natin kung anong nangyari kay Satanas. Now, secondly, Jesus shed blood brought reconciliation. Ang kamatayan ng Panginoon ay nagbigay ng reconciliation sa lahat ng bagay, maging ang nasa langit. Colossians 1 verse 20. Kaya, the works of the unsaved are recorded in the books kept in heaven. Revelation 20 verse 12. That's why it is necessary for heaven to be cleansed all the things that speak of sin. Now, let's go to verse 24. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan sa atin. Wow, how wonderful, ha? Jesus Christ said that go into a holy place made by human hands, which was a copy of the real one. He went into heaven itself, where he now appears on our behalf in the presence of God. So, inilarawan ng Hebrews 9, verse 24, na ang pagkaparito ni Jesus sa langit. So, nandoon po siya ngayon. Yung Levitical high priest, pumapasok sa banal ng mga banal sa tabernacle isang beses lamang sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala upang mag-alay ng dugo ng hayop upang magbayad sala para sa mga kasalanan ng Israel. Nang gawin niya ito, nagdala rin siya ng may init na baga mula sa altar ng insenso. Ang mga uling ay nagbugahan ng usok na pumuno sa silid na nagpoprotekta sa kanya mula sa pagtingin sa presensya ng Shekinah ng kaluwalhatian ng Diyos. So yun yung ginagawa ng Levitical high priest. Now sa kabaligtaran, si Kristo ay pumasok sa makalangit na santuaryo upang humarap mismo sa presensya ng Diyos Ama natin. Face to face, ika nga. Kaya ang salitang Griegong empanistemai ay nagangahulugang mahayag. Ito ay nagsasaad na isang bagay na ipinakita o dinala bilang isang resulta ng isang bagay na bago at mas mahusay. Kaya ngayon, si Kristo ay nagpapakita sa presensya ng Diyos na may bago at may mas mabuting ministeryo bilang ating tagapagtanggol sa langit. So nandoon ngayon ang ating Panginoong Hesukristo at siya namamagitan para sa atin. Alam nga natin, di ba, lagi niya tayong ipinapanalangin. So yun ngayon ang kanyang ginagawa. At yan ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Okay. Now, let's go to verses 25 to 26. Okay. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Verse 26, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Subalit, isa lamang siya nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog na kanyang inialay. So dito makikita natin mga kapatid, Jesus ay hindi nag-alay ng kanyang hain minsan isang taon. Yun ang ginagawa ng Levitical high priest. Pero siya minsan lang pumasok, inihandog ang kanyang sariling dugo. Samantalang yung Levitical high priest naghahandog taon-taon na may dalang dugo na hindi naman kanya. Kaya yung high priest, Levitical high priest, pumapasok
hindi sa pamamagitan ng sarili niyang dugo, kundi dugo ng isang inihain na hayop. Hindi niya maaaring maialay ang kanyang dugo dahil nadungisan iyon ng kasalanan. At kung meron siya, hindi ito magiging sapat upang takpan o alisin ang kasalanan. Pagkatapos, ibiwisik ng mataas na saserdote ang dugo ng hayop sa banal na kabanal-banalan upang magbayad sala, meaning to say takpan, ang kanyang sariling mga kasalanan at mga kasalanan ng Israel. Inulit niya ang ritual na ito taon-taon dahil ang dugo ng hayop ay nagtatakip lamang. It only covers the kasalanan sa loob ng isang taon. Hindi nito nagagawang alisin ang kasalanan. Okay? Kaya in contrast nga, yung Panginoon, Jesucristo, pumasok siya minsanan lamang. Kaya para kay Kristo, inialay niya ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo. Kaya yung sacrifice ni Lord Jesus Christ was such a superior, ultimate quality, napakahusay, pinakamataas na kalidad na kailangan lang mangyari isang beses. Kung kailangan ni Kristo na magsakripisyo ng higit sa isang beses, kailangan niyang magdusa mula pa nung itatag ang mundo. Ngunit sa tamang panahon, naparito siya sa lupa upang isakripisyo ang kanyang sarili. At gumawa ng probisyon ng walang hanggang pagtubos para sa sangkatauhan. Kaya yung verse 26, the text clearly says, "But now, once and for all, at the end, at the consummation of the age, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself." Now, this is a great, wonderful act of our Lord. Ito ay pagpapakita, pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa Diyos Ama at para sa ating lahat. At sinunod ng Panginoong Hesukristo kung ano ang layunin ng Diyos Ama. Kaya si Kristo ay naparito sa lupa ng sakripisyo para sa kasalanan ng lahat ng panahon ng salumang tipan. The Calvary of our Lord Jesus Christ, yung kanyang sakripisyo, ay nag-iisang pangyayari, kasaysayan ng sangkatauhan. At ito ay plano ng kaligtasan ng ating Diyos Ama sa langit. Naganap na ang plano ng ating Panginoon. Tinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, pinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang adoption natin bilang nga anak. Nasa Galatians 4 verses 4 up to 5. Basahin ko ha. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang na isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. At sa gayoy, tayo'y maituturing na mga anak. Kaya, ang ibig sabihin ng alisin ang kasalanan, you see, it means what? To abolish or to remove. Sabihin yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ay walang hanggang sapat at mabisa. Now, this is enough upang alisin ang ating mga kasalanan. Gayunpaman, kahit na pinawi ng hain ng dugo ni Kristo ang kasalanan, ito'y naaangkop lamang para sa mga nagsisisi at nagtitiwala sa Kanya para sa kanila. Kaya, let's go to verses 27 to 28. Inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment, so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await Him. Kaya yung verse 27 says, everyone must die once. Okay? Everyone must die once. And after that, be judged by God. Kaya nakatitiyak tayo. Dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang totoo po, mga kapatid, talagang kailangan sabihin, katawang lupa,
mamatay at ililibing, ngunit ang ating kaluluwa at espiritu kaya mabubuhay at muling babalik sa ating Panginoon. So, kaya yung ginawa ng ating Panginoon, tunay na dakila. God has to be worshipped and honored of this wonderful act of salvation for man. Kaya tinuturo sa atin, Hebrews 7, verse 27. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay, para sa sarili niyang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman at inihandog niya ang kanyang sarili. Kaya makikita natin, pasok ang Panginoong Hesukristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay tapat na. Kaya hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung dugo ng mga kambing at toro at abo ang dumadalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na ng kapintasan. Kanyang dugo, linis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo po ay makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya, Kristo ay dumating kung tayo maligtas sa kasalanan. And Jesus delivered us from spiritual death and bring us a new life through birth. 1 Corinthians 5:17, makita natin. So anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone and the new. Kaya ipinadala din ng Panginoong Hesukristo ang banal na espiritu na ngayon ay naninirahan sa lahat ng mga mananampalataya. Ang mga nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na ngayon silang mabuting daan sa magandang uri na silang panumumuhay. Kaya ang mga nagtitiwala kay Lord Jesus, mayroon na ngayong power, lumakad sa isang bagong buhay na ating natatanggap araw-araw. Yung ating sanctification, yung ating pagpabanal. At sa pamamagitan nito, araw-araw mararanasan natin, kapatid, pagliligtas. Mararanasan natin ang kanyang mararanasan natin ang kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat. Kaya totoo, kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang dakilang pag-ibig na kanya para po sa atin. So dito makikita natin, kapatid, na ang ginawa ng ating Panginoon, Jesus' sacrifice is a permanent sacrifice. Hindi na kailangan magkaroon pa ng ibang sakripisyo. Wala nang ibang kailangan pa. Tinupad na ni Lord Jesus ang hindi magagawa ng isang taong saserdote. Natugunan ng ating Panginoong Hesukristo ang layunin, ang plano ng Diyos Ama sa langit. Ang kanyang dugo ay ganap at walang hanggan na nalinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Maraming mga tao naghahanap pa sila ng solusyon sa buhay. Sino magliligtas sa akin? Anong paraan ang mabuti kong gawin upang ako ay mapatawad sa ating makasalanan? Ano ba ang pwede kong gawin para mapalapit ako sa Diyos? Kapatid, salamat sa kaalaman na ibinigay sa atin. Acts 4:12. Ang yung pangalan lamang ating Panginoon. Ang kanyang ibinigay para sa ating kaligtasan. Wala nang iba. Nagampanan na ng ating Panginoong Hesus ang paraan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Wala nang maidadagdag. Wala nang alisip. Nating tuad. Ito ay walang hanggan sa langit. Ikalawa, makita natin sa una, ang sakripisyo ni Jesus ay isang permanent sacrifice. Yung ikalawa, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo is a precious sacrifice. O naman, bakit? Sino ba ang gumawa? Diyos mismo. Isang banal na Diyos na walang kasalanan. Oh my God, so perfect. Napakabanal niya, wala siya nagawang pagkakamali. And yet He died for our sins.
What a great love, an agape love, na kanyang inilantad, para sa ating kaligtasan. Kaya yung aklat ng Hebrews, ito po'y nangungusap for a better sacrifice para po sa mga tumata. So, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, you see, is a very precious sacrifice. Natin ito mga kapatid, sa puso natin, lagay natin sa ating buong pagkatao. Gaano kahalaga tayo kay Lord Jesus. Na kailangan niya daanan ang ganitong uri ng hirap para tumugon sa layunin at igawad sa atin ang pag-ibig na tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. You know, when our Lord Jesus Christ offered himself as a man substitute on the cross, once and for all, ating kasalanan, nabayaran na. Kaya, when Jesus Christ died, and he cried, and he said, "It is finished." He did just that. It is finished. Forever, tapos na. Settled na ang account of sin sa harap ng Diyos Ama sa langit. As a result, sa ginanap ng ating Panginoong Jesucristo, siya namatay. Ang kanyang dugo, naglinis sa atin. Finally, sabi niya, it is finished. God was fully satisfied. Tatlo, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo is a perfect sacrifice. Tanat niya sa verses 27 to 28. Nung araw, mga dugo ng hayop ang isinasakripisyo. Sa loob ng maraming taon, ngunit hindi naman ito nagaganap ang pagbabayad. Ngunit, ang pinakmahusay na mayaalok ng tao, laging kulang pag naghandog ka ng dugo ng mga hayop. Kung ito ay kukompare mo sa pamantayan ating Diyos sa langit. Kaya, ating sarili, mga kapatid, wala tayong maipagmamalaki. Ang lahat ay pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ating katwiran, yung ating kaisipan, filthy rags. Ang kaligtasan, hindi natin magagawa on our own. Tayo po ay tinubos, pinatawad sa ating kasalanan dahil sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos para sa ating lahat. Ang lahat ng ito ay dapat ipagpasalamat natin, ipagbunyi natin, iwalhatiin natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sangkatauhan po ay nangangailangan ng isang perfect sacrifice para sa pagbabayad sala. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, ginampanan niya ito, mga kapatid. Dumating siya upang ibigay ang hindi kailanman ay magagawa ng mga saserdoteng nasa dito sa lupa. Sa pag-aalay ng kanyang sarili, ganap na natugunan ng ating Panginoong Jesucristo ang matuwid na kahilingan ng Diyos. God is an infinite being, and our sins is an infinite crime. And only an infinite payment is needed to cleanse us of our sins. And Jesus did just that when He died on the cross. So to summarize, in Hebrews 10, verses 5 up to 10, starting with verse 5, dahil dyan, ang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati mga handog, ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog ng mga hayop. Mga handog na susunugin, mga handog
dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. At sa ganitong paraan, nalisngan ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Kristo sa pamamagitan ng minsan ng paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Hebrews 10 verses 10, 5-10. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang sakripisyo para po sa ating lahat. Huwag nating baliwalain po ang ginawang ito ng ating Panginoon bagkus ito po ay ating pahalagahan. I-treasure natin sa ating puso, sa ating isipan, sa buo nating pagkatao. Sapagkat dahil sa kanyang kamatayan, tayong lahat po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kahit purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon, salamat Lord sa pagbibigay mo sa amin ng malayang oras upang ito po ay aming talakayin. Pinubunyi ka namin, pinupuri ka namin Lord. Wala makagagawa ng ginawa mo. Sa aming kawalan, in our nothingness, you are our fullness. Thank you. Truly, you are great. You are wonderful. You are amazing. We could just praise you and thank you for who you are. Thank you for your agape love for each and every one of us. And be with us always. Cover us with your most precious blood. And as we live our Christian life every day, may you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon and God bless everyone. 2 Timothy 2:2